Mabilis ang lakad ko habang nasa tapat ng aking tenga ang aking phone. Sinusuyod ko ang buong mall matapos kong mapag-alaman na nandito ang asawa ko kasamang babae niya. Kesa ang samahan ako ngayong kabuanan ko na. Masikip ang aking dibdib ngunit ayoko nang magpaloko ng ganito. Lalo na't magkakaanak na kami. Kumalma ka, Malia. Buntis ka. Baka mapaanak ka nang wala sa oras dito. Nag-aalalang sabi ng kaibigan kong nakasunod sa akin. Hindi. Gusto kong makita ang mukha ng babaeng yun. Kapal na mukha. Nahuli ko na siya sa phone. Hindi pa rin tinantanan ang asawa ko. Makati siyang babae. Gigil kong sabi. Mali yan naman eh. Bawal kang ma-stress. Hindi ako nakinig. Gusto kong makita ngayon mismo para makita ng babaeng yon na ang pinatulan niya ay magkakaanak na. Tiningnan ko ang phone ko para makita ang address kung saan ang asawa ko ngayon. Nilagyan ko ng tracker ang phone niya nang hindi niya alam. Papunta sila sa isang restaurant para mag-date. Kapal talaga ng mukha. Pagdating ko sa restaurant na yun, sumilip ako. Para akong tinusok ng maraming karayom nang makita kong walang kwenta kong asawa na inaalalayan ng babae niya na umupo sa upuan. Sa lahat ng nanloko, sila lang yatang may kapal ng mukha para magpakita sa publiko. Nakakahiya. Pupuntahan ko na sana sa loob nang pigilan ako ng aking kaibigan. Malia, huwag kang magpadalos-dalos. Inis kong binalingan ng kaibigan ko. Bakit? Titingnan ko lang sila dyan na masaya? Samantalang ako, miserableng-miserable na? Bitawan mo nga ako. Wala siyang nagawa kung hindi ang bitawan ako at hayaang makapasok sa restaurant. Binati pa ako ng staff sa pagpasok ko ngunit sa sobrang sama ng pakiramdam ko, hindi ko nasuklian ang kanyang pagbati. Diretso ang lakad ko patungo sa lamesa ng asawa ko. Nang makita ako ni Jimuel, nanlaki ang kanyang mga mata. Bago pa niya nasabit ang pangalan ko ay hinawakan ko na ang buhok ng babaeng kaharap niya at hinila ito. Aray! Umalingaw-ngaw ang buong sigaw ng kabit sa restaurant dahil sa ginawa ko. At nang humarap siya sa akin, agad ko siyang sinampal kaya't halos masubsob siya sa lamesa. Malia! Nadagdagan ng maraming karayom ang puso ko nang makitang ang kabit niya ang pinuntahan niya imbis na ako. Malia, pag-usapan naman natin to. Huwag dito. Nakakahiya. Nahihiya ka pa? Nahihiya pa kayo sa lagay na to ah. Yumakap ang kabit sa asawa ko na parang kanya. Mas lalo akong nanggigil. Buntis ako, Jimuel. Pero busy ka riyan sa kabit mo. Wala ka bang konsensya? Wala ba kayong konsensya? Nang subukan kong sabunutan muli ang babae, humarang na si Jimuel. Sa akin ka magalit, huwag mong idamay si Glenda. At bakit hindi? Ikaw lang bang nanloko? Parehas kayo. Kayo ang dahilan kung bakit miserable ang buhay ko ngayon. Ano bang pagkukulang ko, Jimuel? Bakit mo pa ako binuntis kung maghahanap ka rin naman ng iba? Bakit mo pa ako pinakasalan kung hindi ka pala kontento sa akin? Natahimik siya. Iyak pa rin ang iyak ang walang hiyang kabit na para bang siyang biktima at ako ang masama. Lumapit na ang staff ng restaurant at pinakalma ko. Inis akong tumalikod at lumabas ng restaurant. Malia! Nag-aalalang wika ng kaibigan ko nang salubungin ako. Pinalis kong luha sa aking mga mata at napahaplos sa aking tiyan. Pasensya na. Ayoko lang talagang niloloko ako. Hindi ko na alam, Jeya. Hinawakan niyang kamay ko. Pagkatapos mong manganak, hiwalayan mo na si Jimuel. Yun ang magandang gawin para maging malaya at maging masaya ka. O tapos ano? Sila na magkakatuluyan? Karma nang bahala sa kanila, Malia. Ang mahalaga, malinis ang konsensya mo. Mas gusto mo bang lumaki ang baby mo na may magulong pamilya? Na may manlolokong tatay? Hindi naman kayo kumpleto ng anak mo. Ibuhos mo na lang sa kanyang pagmamahal mo. Napatango ako sa sinabi ng aking kaibigan at niyakap siya. Swerte ako't nandito si Jeya palagi sa akin. At least hindi ako tuluyang mababaliw. Hindi muna kami umuwi. Nagtungo muna kami sa CR ng mall para mag-retouch. Mugtong-mugtong mata ko nang tingnan kong sarili sa salamin. Tumaba rin ako. At tingin ko ang pangit-pangit ko na. Kaya siguro nagawa akong ipagpalit ni Jimuel sa kabit niya. Wala sa sariling tumulo ang luha ko. Tapos ka na ba, Malia? Umuwi na tayo para mahanda ang gamit mo. Kailangan mo nang magtungo sa ospital. Tumango ako at pinalis ang luha sa aking mga mata.
Oo, sige. Papahakbang na sana ako patungo sa pinto ng CR nang sumakit ang aking tiyan at may naramdaman ako na parang mainit na likidong dumausdos sa aking hita, patungong binti. Jeya! Namutla ako. Lumingon siya. Bakit? Nagbaba siya ng tingin sa katawan ko. Kita ko ang panlalaki ng kanyang mga mata. Malia! Ano nangyari? Manganganak na yata ako. Ano? Kailangan na nating umalis. Ngunit alam ko na hindi kami makakaabot pa sa ospital. Kaya't kumapit na lang ako sa pinto ng isang cubicle habang si Jay ay naghahanap ng tulong. Kinuha ko ang phone ko at nanginginig na tinawagan si Jimuel. Nagring lang ang phone niya ngunit hindi ako sinasagot. Tumulo ang luha sa aking mga mata at tuluyang naupo sa tiles na sahig ng CR. Iyak ako ng iyak habang nasa tiyan ko ang kamay ko. Pasigaw kong pag-ire nang may nakuha ng tulong si Jeya. Nakahanda na ito para dalhin na sana ako kaso hindi na makakaabot at dito na kailangang ilabas ang bata. Iri pa, Mami! Kumapit ako ng husto kay Jeya na nasaktan na rin sa nangyari. Matagal din ang labor bago tuluyang nalabas ang bata. Nawalan ako ng lakas at nabitawan na si Jeya. Tumulo ang luha sa aking mga mata dahil napagtanto ko na masyado akong naging pabaya. Kasi dito na ako nanganak sa pampubliko pa talagang CR. Walang asawa na umaalalay dahil mas pinili pang kabit. Nagtaka ko kung bakit tahimik ang paligid. Kahit pagod ako at hinang-hina, tumingin ako sa kanila. Bakit? Napatingin sa akin ang dalawang nurse na nagpaanak sa akin. Ma'am, patay na ho ang bata. Tumigil sa pagtibok ang puso ko dahil sa narinig. Ang aking kaibigang si Jeya, napatakip na sa kanyang bibig upang pigilan ng sarili sa pag-iyak. Hindi na ako nakapagsalita. Para akong nabingi sa aking narinig. Ano? Imposible yan. Sorry ho, ma'am. The baby is dead. No! Iligtas mo siya. Iligtas mo ang baby ko. Nagsisigaw na ako. Niyakap na ako ni Jeya na umiiyak na rin. I'm sorry po, ma'am. No! No! Napahagulgol na ako. Marami ang nakaalam sa panganganak ko sa CR ng mall. Nang nailipat ako sa ospital, doon ako binisita ng magaling kong asawa. Malia! Anya't hinawakan ng kamay ko. Tinanggal ko ang kamay ko mula sa kanyang pagkakahawak at kinontrol ang sarili ko. Umalis ka. I'm sorry, Malia. Namuong muli ang luha sa aking mga mata. Dapat pala, nagbulag-bulagan na lang ako sa kalokohan mo. Buhay pa saan ang bibi ko ngayon? Tiningnan ko siya. Namumula na ang kanyang mga mata. Bigla akong nakaramdam ng panggigigil. Wala kang karapatang umiyak, hayop ka! Patawarin mo ako, Malia. Inaamin ko na nagkakamali ako pero hindi ko ginustong nangyari sa'yo. Sa baby natin. Umalis ka! Malia! Umalis ka, sabi! Sigaw ko. Bumukas ang pinto ng kwarto ko at nakita ko si Jeya. Nagmamadali siyang lumapit sa amin at inilayo si Jimuel. Hayaan mo munang kaibigan ko, Jimuel. Wala pa siya sa maayos na kalagayan. Nagdadalamhati pa siya sa pagkawala ng anak niyo. Hindi naman nagmatigas si Jimuel at umalis din. Doon na ako niyakap ng aking kaibigan. Nalaman ng pamilya ko sa States ang nangyari sa baby ko. Galit sila at gusto nilang hiwalayan ko si Jimuel at manirahan na sa States kasama sila. Ako na lang kasi ang nakatira dito dahil kinasal ako kay Jimuel. Ngayong siraulo naman pala siya. Sobrang sisi ko na pinakasalan ko siya kahit hindi ko pa siya kilala ng lubusan. Masyado kasi ako nagmadali dahil sa edad ko na 4 na taon na lang, lalagpas na sa kalendaryo. Hindi ko iiwanan si Jimuel, Mama. Walang buhay kong sabing nagpanganga kay Mama sa video call. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ko. Ano? Iha, hindi mo siya iiwanan? Magpapakatanga ka sa lalaking yun? Anak naman! Kumuyom ang kamao ko. Yun na lang ang pantali ko sa kanya para kahit ilang beses niya akong lolokohin, hindi magiging legal ang kabit niya.
Napailing na lamang si mama sa sinabi ko at hinayaan ako sa gusto ko. Nang gumaling na ako at nailibing na rin si baby, umuwi ako sa bahay. Nadatnan ko agad si Jimwell doon at lumapit sa akin. Malia, mag-usap tayo. Tumigil ako sa paglalakad at binalingan ko siya. Tungkol saan naman ang pag-uusapan natin? Maganda ba yung pag-uusapan natin para bigyan ko ng oras? Alam kong nasaktan kita. Hindi ko sinasadya pero may aaminin ako. Nawalan ako ng feelings sa'yo at nailipat to kay Glenda. Mahal ko siya, Malia. Sumikip ang dibdib ko sa walang hiya kong asawa na harap-harapang sinabi sa akin na wala na siyang nararamdaman sa akin. And so? Maghiwalay na tayo. Yun na lang ang tanging paraan para makalaya ka sa akin. Para makapagsimula kang muli. Ayoko nang lokohin pang sarili ko. Hindi ako masaya sa kasal natin. Hinarap ko siya at sinampal. Umigting ang panga niya sa ginawa ko. Tinaasan ko siya ng kilay. Gusto ko man ng kalayaan ngunit mas gusto kong magdusa kayo ng kabit mo sa relasyon nyo. Mag-asawa pa rin tayo, Jimwell. Hindi kita hihiwalayan hanggat hindi ko gusto. Masakit para sa akin ang nangyari. Masakit pa rin sa akin na nawala ang baby ko at ang panluloko ni Jimwell sa akin. Ngunit hindi naman maibabalik ang buhay ng baby ko kung luluha lang akong palagi. Hindi ako titigil hanggat hindi ako makaganti sa kanila. Glenda Lastimosa, yan ang pangalan niya. Ani Jayan na magkita kami sa coffee shop. Binigyan niya ako ng impormasyon ng kabit ni Jimwell. Nalaman namin na may boyfriend ito't niloloko niya. Isang office clerk ang babae kaya't hindi na ako nagtaka. Same company sila ng trabaho ng aking asawa. Siya lang mag-isa sa bahay na yan? Tanong ko sa kanya. Nanliit ang mata ni Jaya. Bakit? May bala ka ba? Gusto ko lang bigyan siya ng karma. Parang ang saya-saya niya yata eh. Parang hindi ng agaw ng asawa. Umiling si Jaya sa akin. Iwanan mo na lang kasi yung si Jimwell. Ang dami pang isda sa dagat oh. Hindi ka mauubusan. Umarko ang kilay ko. Kaya nga, sa sobrang dami, ang isdang kagaya pa ni Jimwell ang nakuha ko. Piste. Hinawakan ako ni Jaya sa kamay. Malia, kaibigan kita. At gusto ko lang na maging masaya ka. Hindi magandang paghihigante. Hindi ka pa rin magiging masaya nun. Alam ko yon. Pero gusto kong mahilom itong sugat na gawa nila. Sa pamamagitan ng karma na ibibigay ko, magiging masaya na ako. May inutusan ako mga tao na magpunta sa bahay ni Glenda. Siniguro ko na walang tao sa loob o kaya hayop para walang madamay. Nasa sala ko. Nakaupo lang nang makita kong pagmamadali ng asawa ko. At saan ka pupunta? Kikitain mo na naman ang kabit mo? Tanong ko at tumayo. Lumapit ako sa kanya at hinilang necktie niya. Malia. Mag-isa lang ako, Jimwell. Malungkot pa sa nangyari sa baby natin. Hindi mo ba ako sasamahan? Masuunahin mo pa yung kabit mo? Mahinahon at kalmado ang paraan ng pagkakasabi ko, kaya't parang nadala siya. Kita ko ang paglunok niya bago siya nagdesisyon. O sige, dito lang ako. Anong gagawin natin? Pinulupot ko ang aking kamay sa kanyang braso. Manonood tayo ng sine, Jimwell. Bilang mag-asawa, ito ang paraan para mapawi ang lungkot ko. Nagsayang ako ng oras kasama ang asawa ko para hindi na niya puntahan ng Glenda na yon. Nalaman ko kasi na may date sila at naghihintay na ang babae sa kanya. Hindi nga mapakali si Jimwell kasi mukhang hindi niya pa natitext ang kabit niya na hindi siya makakapunta sa date nila. Sana ganito na lang tayo palagi, asawa ko. Ani ko sabay sandal sa kanyang balikat. Miss ko nang ganito natin. Ramdam kong paninigas niya. Hindi niya inaasahan na lalambing ako kahit nanloko siya. Lalambingin ko talaga siya para nandito siya habang niluluto ko ng buhay na pinaghirapan ni Glenda. 2 oras ang palabas bago natapos. Saktong paglipat ko sa ibang channel, isang breaking news agad ang bumungad. Nagbabagang balita. Isang bahay dito sa lungsod ng Mangubat ang nasusunog. Ayon sa witness, bigla na lamang sumiklab ang apoy. Nandulumo ngayon ang may-ari ng bahay na si Glenda Lastimosa na anya'y pinaghirapan niyang ipatayo ng ilang taon.
Napatayo si Jimwell nang marinig ang pangalan ng kanyang kabit. Nakita na rin sa news ang kanyang pagmumukha na iyak ng iyak. Umangat ang sulok ng labi ko. "Kabit mo yan, di ba?" Tanong ko sa kanya. Narinig ko ang kanyang pagmumurat agad umalis. Naiwan niya ang cellphone niya sa pagmamadali kaya't kinuha ko ito at tiningnan. Hindi ko alam ang password ng phone niya dahil pinalitan niya ito kaya't naghanap ako ng picture niya sa phone ko at iniharap to sa phone niya para ma-recognize ang kanyang mukha. Nabuksan ko ito. Kita ko ang palitan nila ng mga mensahe. At hindi lang yon, may mga videos pa sila na sinesend sa isa't isa. Nanginginig ako nang makita ko na may video sila na nagtatalik. Binivideohan nilang isa't isa. Nakakadiring mga tao. Nanginginig ang kamay ko na dinownload ito at naisipang i-post to gamit ang account ng asawa ko. Napasukan na ng demonyong utak ko. Nawalan na ako ng pake. Gusto kong durugin ang pagkatao nilang dalawa bago ko palayain ang sarili ko. Pagkatapos kong gawin yon, tinago ko ang phone ni Jimwell. "OMG! Nahack ba yung account ng asawa mo? Bakit niya pinost yung scandal nila ng kabit niya? Nabubuang na ba siya?" Iyon ang bungad ni Jaya sa akin nang tumawag siya kinaumagahan. Mugtong-mugto ang mata ko. Sinadya kong umiyak buong gabi para kapag bumalik si Jimwell sa akin, makikita niya na nasaktan ako sa post niya. Siguro nga, nabuang na talaga siya. "Malia, bakit ang kalmado mo? Ikaw bang gumawa?" Hindi ako sumagot. Iyon ang kumpirmasyon niya sa tanong niya. "Oh my gosh, Malia, this is..." "Sa susunod na lang tayo mag-usap, Jaya." Binaba ko na agad ang tawag dahil narinig ko ng sasakyan ni Jimwell sa labas. Niyakap ko ang tuhod ko nang dumating siya sa kwarto ko. "Malia." Kita ko ang takot sa kanyang mga mata. "Nag-enjoy ako sa video, Jimwell." Sarkastiko kong sabi. "Nasaan ang phone ko? Naiwan ko yun kagabi." "Bakit akong hinahanapan mo? Kasalanan ko bang tanga ka?" "Sigurado ako na ang nag-upload nun ay ang kumuha sa phone ko. Ang huli kong natatandaan ay dito, Malia. Ikaw bang gumawa nun?" "Sinisisi mo ba ako sa kababuyan mo ngayon, Jimwell?" "Sino pa bang sisisihin ko, ha? Sino bang may galit sa akin? Sobrang coincidence naman. Pati ang bahay ni Glenda. Nagdududa na nga ako eh. Baka ikaw rin ang nagpasunog." Napatayo na ako sa sinabi niya. "Hindi ba pwedeng karma nyo yan, Jimwell? Kasi masamang tao kayo. Bakit nanunuro ka kung sino may gawa, ha?" "Malia, that's your karma, Jimwell. Dahil makati ka at manluloko ka." Parang nahiwalay ang kaluluwa ko nang sampalin ako ni Jimwell sa pisngi. Hindi ako nakapagsalita dahil masakit yon. Parang na-dislocate pang ang panga ko sa ginawa niya. Namuo agad ang luha sa mata ko nang tingnan ko siya. Hindi ko man lang nakitang nagsisisi siya. "Tapusin na natin to, Malia. Pinapahirapan lang natin ang sarili natin. Manliloko ako. Walang hiya ako. Wala na nga akong pakialam eh. Paulit-ulit mong sinasabi yan pero hindi mo ako hinihiwalayan. At anong gusto mo mangyari? Matali ako sa'yo habang buhay? Ang selfish mo naman." "Oo, selfish ako." Sigaw ko't itinulak siya. "Selfish ako kasi ayokong maging masaya ka. Matapos ang ginawa mo sa akin, bibigyan kita ng pagkakataong sumaya? Hindi! Yang kabit mo, magiging kabit lang yan habang buhay." Tinulak ko siyang muli bago ko siya nilagpasan. Nasa hallway na ako ng second floor nang marinig ko ang pagtawag niya sa aking pangalan. Nakasunod siya sa akin. Nang nasa hagdanan na ako ay natigilan ako nang makita ko sa pintuan ng bahay ko si Glenda, ang kabit ni Jimwell. "Anong ginagawa mo sa pamamahay ko?" Bababa na sana ako nang biglang may tumulak sa likod ko. Napasinghap ako at hindi na nakabalanse pa. Nahulog ako sa hagdan, pagulong-gulong, at nang nasa dulo ako'y tumama ang ulo ko sa sahig. Sa harap pa mismo ni Glenda, nagulat na gulat sa nakita. Nandilim ang paningin ko't naramdaman ko ang pagtulo ng dugo mula sa ulo ko. Jimwell, anong ginawa mo?" Nanginginig na sambit ni Glenda at lalapitan na sana ako kaso nagsalita si Jimwell. "Huwag mo nga hawakan, Glenda." Halos hindi ko na maitayo ang sarili sa panghihina. Nag-angat ako ng tingin kay Glenda na nanginginig sa takot. Nang subukan ko siyang abutin, umatras siya. Ayaw niyang makipaghiwalay.
Isa lang ang solusyon. Kailangan kong maging byudo para magkatuluyan tayo, Glenda. Narinig ko ang pagsinghap ni Glenda. Mga hayop. Hindi na ako nakapagsalita at nakagalaw nang buhatin ako ni Jimwell. Kasama niyang natatakot niyang kabit. Nakagloves pa si Jimwell at para walang fingerprint na marehistro sa katawan ko. Saan mo ako dadalhin? Nangihina akong tanong. Buksan mo ang backseat, Glenda. Wala kaming kasambahay o security kahit umaga. Walang pakialam si Jimwell. Basta't makasama lang niya ang kabit niya. Inilagay niya ako sa backseat. Duguan ako at halos hinahabol na ang sariling hininga. Jimwell, sigurado ka ba sa gagawin mo? Buhay pa siya, oo. Dadalhin natin sa... Marami ang kasalanan. Hindi na ako nagtaka na siyang nagpasunog ng bahay mo kaya't huwag mo siyang kaawaan. Nabaliw na yan siya simula nang mawala ang anak niya. Hindi ko alam kung saan niya ako dadalhin pero malakas ang kutob ko. Napapatayin niya na ako para mabiyudo siya at magkatuluyan na sila ng kabit niya. Napakalayo ng biniyahe kasi pag hinto ng sasakyan, gabi na. Halos wala na akong mailabas sa aking bibig. Gulat nga ako na hindi pa ako patay. Sigurado ka ba talaga sa gagawin mo, Jimwell? Narinig kong tanong ni Glenda. Nilabas ako ni Jimwell sa kotse at binuhat. Patungo kami sa dagat. Lumusob siya roon hanggang sa umabot sa bewang niya. Hayop ka, Jimwell! Nailabas ko na rin ang magkatinginan kami. Malamig niya akong tiningnan bago ako binitawan sa malalim na parte ng dagat. Hindi ko magawang iligtas ang sarili ko dahil bukod sa nangihina na ako, hindi ako marunong lumangoy. Kaya't siguro dito ako dinala ni Jimwell kasi alam niyang mamamatay talaga ako rito. Miguelito's point of view. Malaki ang ngiti sa labi ko nang makahuli kami ng maraming isda. Masaya kong hinihilang mabigat na lambat patungo sa bangka ko. Miguelito, panibagong blessing na naman ang gabing ito. Sambit ng kasamahan ko sa pangingisda. Medyo malayo siya sa pwesto ko pero gaya ko, nakakuha rin siya ng maraming isda. Matutuwa na naman ang misis mo niyan, Tiyo Elmer. Oo, hindi siguro ko aawayin pag uwi ko. Natawa na lamang ako sa kainasikaso na rin ng akin. Hanap buhay ko na ang pangingisda. Dahil sa trabahong ito, nabigyan ko ng komportableng buhay ang pamilya ko. Sa iba, mababa ang paningin nila sa ganitong hanap buhay. Pero ang hindi nila alam, pumepera din kami. Inayos ko ng lampara na dala ko nang makontento na ako sa nakuha ko. Mauna na ako sa iyo, Miguelito. Mag-iingat ka riyan. Sige ho, Tiyo Elmer. Mag-ingat ka rin dyan. Maingat ang paglipat ko sa ibang pwesto ng bangka para maandar ko ang makina. Nang umaandar na ito, nagsimula na akong umalis sa pwesto ko. Inayos kong flashlight na nakalagay sa ulo ko para makita kong daan. Hindi kasi malaki ang buwan kahit hindi masyadong maliwanag dito sa karagatan. Sa gitna ng mahina akong pag-andar sa bangka, natigil ako nang may napansin akong palutang-lutang. Ang una kong napansin ay ang malaking kahoy na palutang-lutang. Humarang ito sa daraanan ng bangka kaya tumigil ako para sana itabi ito. Nang may nahagip ng liwanag ang aking flashlight, isang kamay at ulo sa ibabaw ng palutang-lutang na kahoy. Napalunok ako nang itinutok ko ang flashlight sa ulo at muntik na akong matumba sa bangka ko nang makita kong may dugo ang ulo niya. Nilaksan ko ang loob ko at muling lumapit para makita ang muka. Babae ito, putlang-putla ngunit hindi pa siya patay. Humihinga pa siya pero sobrang hina na. Nagpalingaling ako para sana humingi ng tulong pero malayo na sa Tiyo Elmer sa akin. Miss, hindi ito sumasagot. Agad akong tumalon sa dagat at humawak sa kahoy na nahawakan niya. Mukhang nawala na siya ng malay. Mainit-init pang katawan kahit buhay pa ito. Inangat ko ang kanyang katawan patungo sa bangka ko. Nang nasa bangka na siya, natulala na lang ako nang makitang nasa bingit na talaga siya ng kamatayan. Mabilis kong pinaandar ang bangka para mabigyan siya ng lunas. Hindi ko na nga inabala na may nakuha kong isda kasi nasa isipan ko ang buhay ng babaeng hindi ko kilala. Nay! Tay! Alertong lumabas ang magulang ko dahil sa sigaw ko. Paglabas nila, gulat sila sa binuhat ko. Sino yan, anak? Tulungan niyo ako, Nay. Nakita kong palutang-lutang sa dagat. Napatakip si nanay sa kanyang bibig. Ay, Diyos ko!
Hindi na agad nagsayang ng oras ang magulang ko at agad tinulungan ng babae sa kanilang makakaya. Hindi ko nabalikan ang isda ko sa bangka sa pag-aalala na baka mamatay ang babae. May sugat ito sa ulo at mukhang ilang oras na ang sugat kasi natuyo na. Sobrang putla rin ang babae. Ang init niya, Miguel! Nilalagnat siya! Ani nanay. Dalhin na natin to sa ospital. Hindi na kami nagsayang ng oras at dinalang babae sa pinakamalapit na ospital. Kaano-ano niyo pong pasyente? Nagkatinginan kami nila nanay at tatay nang itanong niya sa amin. Napalunok ako at saka sinagot ang nurse. Girlfriend ko siya, nurse. Paki-update kami kung anong kalagayan niya. Kung sasabihin kasi naming hindi namin kilala, baka i-report nila ito sa pulis. Hindi natin alam. Baka nakaligtas to mula sa tangkang pagpatay. Baka kapag nalaman na buhay baka balikan pa. Hula at duda ko lang naman yun. Ayoko ring malagay sa alanganin ng babae. Hanggat hindi pa siya nagigising, hindi ko siya pangungunahan. Kay gandang babae anak, oh! Nasabi na lamang ni nanay habang naghihintay kami sa ospital. Girlfriend daw niya ani tatay, at malisyoso akong tiningnan. Hindi ko nalang pinansin ang tahimik na panunukso ng magulang ko at naghintay na lang sa ibabalita ng doktor at nurse. Wala akong girlfriend kahit naiintindihan ko ang magulang ko. Huli kong girlfriend, 5 taon nang nakakalipas at kasal na sa iba. Ako? Parang natatakot ng magulang ko na tatanda akong mag-isa. Ilang oras kaming naghintay bago kami binalitaan ng doktor. Nakatulog na ang mga magulang ko sa inuupuan nila, kaya't ako na lamang ang kumausap sa doktor. Ano na hong kondisyon ng pasyente? Kailangan ng pasyente ng dugo. Umawang ang aking labi. Dugo? Anong blood type niya, Dok? Baka pwede ako. Sinabi ng doktor ang blood type ng babae at hindi inaasahang compatible ang dugo ko sa kanya. Kaya't sa huli, napagdesisyonan kong mag-donate ng dugo sa taong hindi ko kilala. 1 linggo kong hindi nakapangisda. Nagtaka na nga ang mga suki ko nang umuwi kami sa amin. Ngunit saglit lamang ang pag-uwi ko dahil bumabalik ako sa ospital. Sino bang nasa ospital at napapadalas kaya taron? Tanong sa akin ng tricycle driver nang sumakay ako sa kanya. Kakilala lang po. Anikot nag-iwas na ng tingin para hindi na maraming tanong. Naging maayos ng kalagayan ng babae ngunit hindi pa rin siya nagigising. Pumasok ako sa kwarto ng babae para sana maglinis. Kaso, pagtingin ko sa kama, nanlaki ang mata ko nang makitang wala ng babae ron. Bago pa ako makapag-react nanigas na lang ako sa aking kinatatayuan nang makaramdam ako ng matulis na bagay na tumutok sa leeg ko. Naramdaman ko rin ang presensya ng tao sa likod ko. Inangat kong kamay ko, simbolo na hindi ako lalaban. Sino ka? Anong pakay mo sa akin? Mariing tanong sa akin ng boses babae sa likuran ko. Wala naman akong pakay. Sa katunayan nga iniligtas kita kahit hindi kita kilala. Pwede bang ibaba mo na yung matulis na bagay? Baka masugatan ako. Nang ibinaba niya, saka ko siya hinarap. Sobrang sama ng tingin niya sa akin. Noong tulog pa siya mukha talaga siyang anghel. Ngunit ngayong gising na siya, nakita ko kung papaanong gumalaw at tumingin ang kanyang mga mata. Punong-puno ng galit. Wala akong gagawing masama. Nagmagandang loob lang ako kasi nakita kitang sugatan at nataranta ako nang umikot ang kanyang mata. Kaya't agad ko siyang sinalo nang mawalan siya ng malay. Hawak-hawak ko ang syringe na itinutok sa akin ng babae. Matagal ang titig ko ron at natauhan na lang ng gumalawang babae sa kanyang kama. Napatayo ako. Dumilat siya't ako agad ang nabungaran niya. Napalunok agad ako. Ayos ka na ba? Hindi siya nagsalita. May gusto ka bang kainin? Inumin? May gusto ka bang inumin? Sunod-sunod ang pagtatanong ko kasi nai-intimidate talaga ako sa klase ng kanyang pagtingin sa akin. Salamat. Natigilan ako nang sabihin niya yon. Walang anuman. May phone ka ba? Bakit? Tatawagan mo bang pamilya mo? Hindi. Nasa States ang pamilya ko. Gusto kong makibalita sa asawa ko. Para akong tinusok ng pako sa katawan nang marinig yun. Asawa? May asawa na siya? Nadismaya ako sa totoo lang. Kasi akala ko, single siya. Ginawa ko pa siyang girlfriend ko nang hindi niya alam. Bakit ka makikibalita?
Tawagan mo na lang siya para ipaalam ang nangyari sa'yo. Baka nga pinaglalamayan niya na ako ngayon. Siyang gumawa sa akin ito para makatuluyan niya yung kabit niya. Talaga? Ginawa ng asawa mo yun sa'yo? Gusto kong gumaling agad dahil babalikan ko siya at ang kabit niya. Bigla akong naawa. Sa ganda ng babaeng to, nagawa pa siyang lokohin. Kung ako ang asawa niya, hindi ko siya gaganyanin. Gusto mo bang tulungan kitang makabalik sa asawa mo? Umiling siya. Hindi na kailangan. Nakakahiya na muntik pa kitang masaksak. Tama na tong tulong mo sa akin. Salamat I insist. Gusto kong ihatid ka para alam ko na safe ka. Hindi natin alam kung anong kayang gawin ng asawa mo. At isa pa, ako ang nakakita sa'yo. Pwede mo akong gawing witness kung sakaling balak mong ipakulong ang asawa mo. Sa huli, nakumbinsi ko siya. Mali ang kanyang pangalan at taga-syudad siya. Malayong malayo sa lugar na pinadparan niya ngayon. Nakilala siya nila nanay at tatay nang iniuwi ko siya sa amin. Ikinuwento niyang nangyari sa kanya at hindi namin maiwasang maawa sa kanya. Dapat ay ipakulong mo yung asawa mo, iha. Kawawa ka naman. Kung hindi ka nadatnan nitong anak ko baka patay ka nang talaga. Napatingin sa akin si Mali at ngumiti siya sa akin. Na-starstruck ako. Hindi agad nakapag-react sa ganda ng ngiti niya. Sino ba yung asawa niya? Gusto kong makita. Kaya nga ang laki ng pasasalamat ko sa kanya Kung hindi dahil sa kanya baka tuluyan na akong naging talunan. Hindi ko hahayaang maging masayang asawa ko kaya't babalik ako. Pero mas maganda talaga na hiwalayan mo na, iha. Bata ka pa naman. Marami ka pang mahahanap na iba. Single naman itong anak ko. Tumikhim ako. Numisi si tatay sa akin. Nakaramdam tuloy ako ng hiya. Hindi kasi nagsalita si Malia. Tiningnan niya lang ako. Pero maya-maya'y nagsalita rin siya. Hindi ho siya nababagay sa akin. Dati na akong kasal Masyado hong mabait itong anak niyo sa akin. Pero may kaibigan akong single. Pwede ko siyang ireto sa'yo. Hindi na ako nagsalita. Dismayado na nga ako na may asawa siya. Irereto niya pa ako sa iba? Pilit ko na lang na ibinaon sa limot ang konting pagkagusto ko sa babae. Masyadong imposible lalo na nang malaman ko ang kanyang pinagdaanan sa lalaking yon. Sumakay kami ng bus ilang araw matapos ang kanyang pag-uwi sa amin. Sumama ako para maihatid ko siya. Tahimik siya sa biyahe. Kahit na ang tahimik niya, hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya. Hindi ko maiwasan ang mamangha dahil ang strong niya. Hindi siya nagpatinag sa lalaking nanakit sa kanya. May dumi ba ako sa muka? Namula ang buong mukha ko nang itanong niya yon. Hindi ko na malaya na sobrang titig ko at nasa biyahe pa kami. Tumikhim ako't nag-iwas ng tingin. Wala naman. Sobrang ganda mo lang. Sa gilid ng mata ko, umangat ang sulok ng labi niya. Sayang no? Kasal ako? Napatingin ako sa kanya. Ha? Nagandahan ka lang siguro sa akin pero kapag nakilala mo na ako't nakasama, baka naman tutulad ka lang din sa asawa ko. Hindi ako ganun. Kung akong magiging asawa mo, aalagaan kita, iingatan at mamahalin palagi. Ngumiti lang siya sa akin at hindi na nagsalita. Nakatulog si Malia sa aking balikat nang makarating kami sa syudad. Mahina ko siyang tinapik para gisingin at paggising niya, nagkatinginan kami. Nandito na tayo. Tumango siya at umayos sa pag-upo. Ibinigay ko sa kanya ang sombrero ko. Suotin mo yan. Salamat. Sumunod ako sa kanya nang makalabas na kami ng bus. Mukhang alam niya kung saan ang sa kanila. Sumakay kami ng taxi para makatungo sa kanilang bahay. Pagdating namin, napakaraming tao sa kanila. Yun pala, may lamay. Nagulat ako nang tumawa si Malia sa gilid ko. Nakakatawa talaga ang aking asawa, Miguel. Nag-effort pa siya sa lamay ko. Humawak siya sa braso ko. Magpanggap ka na asawa ko, papasok tayo. May kinuha siya sa bulsa. Face mask ito at sinuot niya. Tara na. Pumasok kami sa loob ng bahay at hindi nga ako nagkamali. May lamay nga. Puro malulungkot ang mga tao pagpasok sa loob. May malaking portrait pa na mukha ni Malia sa tabi ng kabaong. Nakita ko ang isang lalaki sa pinakaunahan. May katabi siyang babae na nakaakbay sa kanya. Kumunot ang noo ko nang makita ang kanilang mukha. Hindi ko nakikitaan ng lungkot ng kanilang mga aura.
Mukhang ito nga ang asawa ni Malia. Napaigtad ako nang bumitaw bigla sa pagkakahawak sa aking braso si Malia. Dumiretso siya sa harapan ng kabaong at nanindigang balahibo ko nang bigla siyang tumawa. Naalarma ang mga bisita, pati ang asawa niya napatayo. Sino ka? Lalapit na sana ang asawa sa kanya pero mabilis ako. Agad kong niyakap si Malia. Pasensya na. Anong pasensya na? Tinatawanan niyang lamay ng asawa ko. Kaibigan niyang asawa mo. Ito lang ang kanyang paraan para mailabas ang kanyang kalungkutan. Depensa ko kahit wala na ito sa katotohanan. Pasensya na ulit ha. Agad kong inalis si Malia ron bago pa man nagkaroon ng gulo. Nagpumiglas siya at sa paglabas namin, galit niyang tinanggal ang mask niya. Ano ba? Bakit ka ba nangingialam? Pagkakataon na yun para mabuking si Jimwell. Pasensya na pero tingin ko, hindi magandang pagkakataon yun. Pwede kanyang baliktarin lalo na't wala ka namang sapat na ebidensya. Hayaan mo munang asawa mo na makatikim ng tagumpay sa sarili niyang kagagawan. At gulatin siya. Nabuhay ka pa pala. Doon, durugin mo siya ng durugin, Malia. Malia's point of view. Tama si Miguelito. Masyado akong naging emosyonal kanina nang makitang may lamay ako. Kung ipinakita ko ang sarili ko, maaaring magulantang ang lahat. Ngunit hindi ko alam kung anong magiging kasunod ng aking ikinilos. Maaaring mapahamak pa ako kasi pumalpak siya sa plano niya. Kaya't ang ending, sumang-ayon ako sa sinabi niya at sumama ako pabalik sa probinsya. Ito ang pamumuhay ko, isa akong mangingisda. Anya habang inaayos ang bangka niya. Ito ang puso namin. Maaari bang sumama? Yakap-yakap kong sarili ko. Hapon na kasi at marami ng mga tao sa dalampasigan. Pwede naman. Psst! May Miguelito. Girlfriend mo ba yan? Tanong ng papalaot ding lalaki. Natawa naman si Miguelito. Hindi po. Oh sus! Denay pa ah. Ang ganda. Hi miss. Ngumiti lamang ako. Bumaling muli si Miguelito sa akin at naglahad ng kamay. Sasama ka ba? Tumango ako at tinanggap ang kanyang kamay. Sumama ako sa kanyang pangingisda. Sobrang ganda ng tanawin nang nasa dagat na kami. Tuluyan nang lumubog ang araw at unti-unti nang nagpakita ang buwan. Marami silang mangingisda at tawa sila ng tawa sa tuwing may makukuha sila. Ang saya-saya nila. Ang simple lang din ang pamumuhay nila. Bigla akong nakaramdam ng inggit. Gusto mo bang masubukan? Napatingin ako kay Miguel. Nakalahad na ang fishing rod sa akin. Hindi ko alam kung paano yan eh. Umusog siyang papalapit. Tuturuan kita. Tinuruan ako ni Miguel kung papaanong gawin yon. Habang tinuturuan niya ako, hindi ko maiwasang mapansin na sobrang lapit na namin sa isa't isa. Nasa kanya nang tingin ko habang siya focus sa itinuturo niya. Nagets mo ba? Tumingin siya sa akin. Napakurap-kurap ako at nag-iwas ng tingin. Oo, gets ko. Nasiyahan ako sa aking ginagawa. Napapasigaw kasi ako sa tuwing may makukuha ko. Pinapalakpakan pa ako ng mga kasamahan ni Miguel. Oh my gosh! I got another one! Sobrang saya ko na nakalimutan ko na ang bigat na dinadala ko. Napaka-refreshing ng bagong mundo na ginagalawan ko ngayon. Malayo sa sakit. Parang hinihilom ang sugat sa puso ko. Masayang kasamang pamilya ni Miguel. Noong day off nila sa kanilang trabaho, nagsalo-salo kami. Budol fight ang tawag dito, iha. Every twice a month, ginagawa namin to kasamang mga kaibigang mangingisda ni Miguel. Iyon ang paliwanag ni Tia Felisa, ang pangalan ng nanay ni Miguel nang makita kong naglalagay sila ng kanin sa dahon ng saging. May mga tuyo rin, sinugbang na isda at sinugbang na baboy. May mga pangsangsaw rin na mukhang masasarap. Miss Malia, sigurado po ba kayo na hindi kayo girlfriend itong Miguelito namin? Tanong ng isang mangingisda at inakbayan pa si Miguel. Abay, sobrang blooming ni Miguelito mula nung nandito ka, Miss Malia. Uy, hindi ah. Nahihiyang pagtanggi ni Miguel at napatingin sa akin. Baka ma-offend si Malia. Napahalukip-kip ako, tinaasan ko siya ng kilay. Bakit naman ako ma-offend? Ayun naman pala eh, woo! Naghiyawan sila. Napailing ako saka hindi na nagsalita pero sumilay na ang ngiti sa aking labi.
Parang naging parte na ako ng pamilya nila Miguelito. Minsan, sinasama ko ni Tia sa palengke at ipinakikilala sa mga kaibigan niya. Hindi nga ako tumatanggi kapag napagkakamalang girlfriend ako ni Miguel. Para na rin naman yun sa akin, para hindi magtakang iba kung bakit nasa kanila ako nakatira. Bagay ito sa'yo, Iha! Ipinakita sa akin ni Tia ang damit nang magtungo kami sa isang maliit na butik. Itinapat niya sa akin ang magandang dress at humarap kami sa salamin. Ang ganda nga! O, bagay na bagay oh! Salamat po. Alam mo, pangarap ko talagang magkaroon ng anak na babae eh. Ang kaso hindi nabiyayaan. Kwento agad ni Tia. Pero tingin ko may anak na akong babae nang dahil sa iyo. Napatingin ako kay Tia. Sobrang pure ng kanyang ngiti. Para bang nahanap ko na tuloy ang klase ng mga tao na dapat nakapaligid sa akin. Ako po, may anak na nga po sana ako eh. Umawa ang labi ni Tia sa sinabi ko. Ito lang kasi ang hindi ko inamin sa kanila. Pero, hindi po siya nabuhay, Tia. Babae sana ang anak ko eh. Kaso kinuha siya agad. Hindi ko man lang narinig ang iyak niya paglabas ko sa kanya. Naitabi ni Tia ang dress na hawak niya at niyakap ako. Nagulat ako sa yakap na yon. Napakatatag mo, Iha. Kaya siguro nagugustuhan ka ng anak ko. Mahina akong napasinghap at nagkatinginan kami. Kung may pag-asa lang ang anak ko sa'yo eh, bukas ang pinto namin para sa'yo, Iha. Parang hinaplos ang puso ko sa narinig. Ang ganda ng mga taong nakakasalamuha ko ngayon, katulad ng kanilang mga puso. Wala akong nakitang bahid ng kasamaan sa kanila. Para silang mga anghel na ipinadala para ayusin ako at ibahin ang pananaw ko sa buhay. Parang gusto ko na lang ng kapayapaan at hayaan na lang ang mga nanakit sa akin. Parang ayoko nang maghiganti. At bahala na lang ang karmang maningil sa mga taong nanakit sa akin. Naging malapit na kami ni Miguelito sa isa't isa. Napakabuti niyang lalaki. At halata na interesado talaga siya sa akin. Pero ako, may pag-aalinlangan pa rin sa akin. Nakapagsusugol ako ulit, baka parehas pa rin. Baka masaktan pa rin ako ng todo. Nang mag-birthday si Miguelito, nagtungo kami sa isang resort. Kami lang kasamang pamilya niya. Kay ganda ng aming pinuntahan. Tanaw pa rin ng dagat na siyang naghatid sa akin patungo sa kanya. Ano nang plano mo ngayon sa buhay mo ngayong 30 ka na? Hindi ka ba natatakot na tatanda kang mag-isa? Iyon ang naitanong ko habang parehong nakalubog sa tubig ng pool ang mga paa at binti namin. Nakaupo kami habang may wine na nakapagitan sa amin. Bakit naman ako matatakot? Hindi naman kailangang may kasama talaga kung tatanda ka. Yun nga yung kinatatakutan ko noon eh. Pag-amin ko at tinapos ang wine sa baso ko. Kaya kahit wala pa kaming taon ni Jimwell, pumayag akong magpakasal sa kanya. Kasi ayokong tumanda na mag-isa. Napatingin lamang siya sa akin. Pero dahil din sa pagmamadali ko, nasaktan din ako. Hindi ko naisip ito dahil sa pressure. Ang ending, nasaktan ng todo. Kaya ikaw wag kang magmamadali. Baka matulad ka rin sa akin. Hindi naman ako katulad ng asawa mo. Kung sa'yo naman ako mapupunta, hindi mo yun mararanasan. Gumapang ang kanyang kamay sa aking kamay. At para akong nakuryente nang pinag-isa niya ang kamay namin. Siguro, tatanda na talaga akong binata. Kasi wala rin naman akong chance sa babaeng gusto ko. Kasal pa kasi ako, Miguel. Alam ko, ngunit maghihintay ako. Kung hindi ikaw, tatanda na talaga akong mag-isa. Siguro may dahilan kung bakit ka lumutang patungo sa akin sa dagat na yun. Kaya ganito na lang ako. Nakagat kong ibabang labi ko saka nag-iwas na lamang ng tingin. Hinayaan ko siyang hawakan ng kamay ko. Kahit hindi kami nag-uusap, parang konektado na kami sa isa't isa. Nang pabalik na kami sa nakareserve na kwarto namin, may nakasalubong kami. Patuloy lang sana ang paglalakad ko nang marinig ko ang pagsinghap ng nakasalubong namin at hinawakan ako sa braso. Naalerto si Miguel at agad akong hinilang palayo. Sino ka? Tanong ni Miguel sa humawak sa akin sa braso. Nagtanggal ng shades ang babae at hindi makapaniwalang tiningnan ako. Malia? Ikaw ba yan? Namilog ang mata ko nang makita kong kaibigan kong si Jeya. Mangiyak-ngiyak siya nang makita ko. Hindi siya makapaniwala. I thought you were dead. Sino yung kasama mo?
Tiningnan ko si Miguel. Kilala ko siya, Miguel. Kaibigan ko siya. Tumango si Miguel at binitawan ako. Mauna na ako. Tawagin mo ko kapag may problema. Salamat. Agad akong niyakap ni Jeya nang kami na lamang dalawa. Bumuhos ang luha sa kanyang mga mata. Jeya, hindi ako naniniwala na patay ka na, Malia. Duda talaga ako sa sinabi nilang bigla ka nalang nagpakamatay. Sabi ni Jemuel na matay ka kasi hindi mo nakayanan ang pagkawala ng anak mo. Nagpakamatay ka raw. Umigting ang aking panga. Hindi totoo yun. Ikinuwento ko sa aking kaibigan ang lahat ng detalye. Hindi siya makapaniwala. Napasinghap siya't napatakip sa kanyang bibig. Kinuwento ko ring nagtungo ako sa lamay ko at nakita ko ang kanilang ginawa. Nagsasama na sila ngayon, Malia. Sa bahay mo mismo. At may plano silang magpakasal. Kaya ako nandito eh. Nagbakasyon muna ako kasi nasaktan ako ng todo sa pagkamatay mo tapos makikita kitang may ka-holding hands. Sino yun? Boyfriend mo? Siya ang taong nagligtas sa akin mula sa ginawa ni Jemuel, Jeya. Utang ko ang buhay ko sa kanya. Pero mukhang gusto ka ng lalaki, Malia. Handang manuntok nung hilahin kita. Hindi naman niya tinatanggi na may gusto nga siya sa akin. At ako, hindi naman siya mahirap magustuhan. Sobrang buti niya. Pati na rin ang pamilya niya. Masaya ka ba rito? Tumango ako. Oo, masaya. Payapa ang puso ko. Parang hinihilom nga ang sugat na nagawa ni Jemuel. Parang ayoko nang bumalik. Hinawakan niya ako sa kamay. Ngunit kailangan mo pa rin bumalik. Kailangang managot ng asawa mo sa ginawa niya sa'yo. Tutulong ako. Kung may ebidensya ka, magagamit mo yon. Ang panluloko niya sa akin, isa ng ebidensya, Jeya. At isa pa, witness ko si Miguel. At may CCTV sa bahay namin. Ewan ko nga lang kung meron pa yon. Gusto kong makulong si Jemuel. At kung pwede, gusto kong maging witness ko rin si Glenda. Bakit mo gagawing witness si Glenda? Kabit yun ng asawa mo. Kung magiging witness ko siya, mapapatawad ko siya. Kaya tulungan mo ako, Jeya. Kailan bang kasal nila, ha? Sa susunod na buwan na. Hindi masarap sa feeling na ginawa na akong patay ng sarili kong asawa. Pero masarap siguro sa feeling kung mumultuhin ko sila. Ilang buwan ang nakalipas. Sobrang saya na nila dahil may ibinauna sila sa limot. Pupuntahan ko si Glenda. Asan ba siya ngayon? May sarili na siyang shop, parlor shop. Yung nasunog niya na bahay, pinatayuan niya ng negosyo niya. Umangat ang sulok ng labi ko. Magiging customer niya ako kung ganon. Pinakilala ko ang aking kaibigan kay Miguel at sa pamilya niya. Nasama na tuloy si Jeya sa amin imbis na mag-isa siyang nagbabakasyon. Isasama ko na pupabalik ang aking kaibigan sa aking pag-uwi. Ani Jeya kila tiya. Sana ay ayos lang po. Abay, bakit mo ko tinatanong, iha? Tanungin mong anak ko kung okay lamang ba sa kanya. Napatingin kami pareho kay Miguel na natigilan din sa sinabi ng kanyang ina. Miguelito, walang problema. Agad na pagputol sa akin ni Miguel. Pero sasama ako. Tumango ako bilang pagsang-ayon. Ito na ang pagkakataon ko para maningil, para tuluyan ang umusad ang buhay ko at maging masaya kong muli. Malisyosang tingin ang iginawad sa amin ni Jeya, lalo na nang nasa kotse na kami. Nasa backseat si Miguel na nakikinig lamang sa usapan namin. In fairness gwapo mas gwapo pa sa asawa mo. Inirapan ko lang siya saka tumingin na lamang sa bintana. Nanatili kami sa bahay ni Jeya at ang pamilya niya, halos himatayin sa takot nang makita ko. Hindi kasi sila makapaniwala na ang pinaglamayan nila, buhay na buhay pa pala. Naiintindihan ko naman ang reaksyon nila. Kahit ako magugulat at matatakot kapag nakakita ng taong inaakala mong patay na nabuhay. Dapat managot yung asawa mo, iha. Alam mo, ikakasal na siya sa bago niya. Napakabilis nga. Kabit niya po yun at hindi ko hahayaang mangyari yun. Nagtungo kami sa parlor shop na pagmamayari ni Glenda. Kasama ko si Jeya at pagpasok pa lang namin, binati agad kami ng staff. Good morning, ma'am! Ngumiti ako at nilibot ang aking paningin sa buong parlor. Nakita ko si Glenda na busy pa sa pag-i-entertain ng isang customer. Magpapagupit po kayo?
Tanong ng isang staff na pinasadahan pa kami ng tingin. Oo, pwede ba akong magpagupit? Gusto ko yung mismong may-ari ng parlor na ito ang mag-aayos sa buhok ko. Pwede naman, ma'am. Dumiretso lang po kayo kay Ma'am Glenda. Thanks. Lumapit ako sa kinaroroonan niya. Saktong tapos na silang mag-usap kaya't ako na ang kasunod. Good morning. Gusto kong magpagupit. Nakangiti siyang nag-angat ng tingin sa akin. Yes, of course. Natigilan siya sa pagsasalita nang makita ko. Otomatiko ang kanyang pamumutlat na paatras siya. Sa kanyang pag-atras, nasagi niya ang kanilang mga gamit at nahulog to sa sahig. Ayos ka lang? Napailing-iling siya't ilang beses na kumurap. May mali ba akong nagawa? Tanong ko pa. Bumilis ang kanyang paghinga. Wala. Anong pangalan mo? Ako si Malia. Napasigaw siya sa takot at napahawak sa ulo niya. Nataranta ang kanyang mga staff sa kanilapitan siya. Para siyang nabuang at ang sarap tingnan. Ano hong ginawa niyo, ma'am? Pang-aakusa pa ng isang babae. Wala naman. Baka may naalala siya sa pagmamukha ko kaya siya naggaganyan. Nandito lang naman ako para magpaganda ng buhok. Hindi para manakot. Ma'am, kumalma po kayo. Gusto ko siyang makausap. Seryoso kong sabi. Sino ka? Umalis ka! Umalis ka! Sigaw niya. Takot na takot. Magsasalita na sana ako ngunit hinawakan ako ni Jeya sa balikat. Babalik na lang tayo sa susunod. Hindi magandang timing. Tiningnan ko si Glenda na ganun pa rin ang gulat. Babalik ako, Glenda. Sa mga sumunod na araw ay muli akong sumulpot sa parlor shop niya. But this time, hindi na siya nagsisisigaw. Matapang niya na akong hinarap kahit nanginginig siya. Nandito kami sa stockroom ng shop niya. Dito lang kami nagkaroon ng privacy. Buhay ka? Ano sa tingin mo? Sabi ni Jimwell patay ka na. Nilunod ka niya. Bakit? Nakita niyo ba yung bangkay ko para sabihing patay ako? Natahimik siya. Hindi niya nakita kaya't buhay pa ako. At kung pwede, gusto kong makulong ang asawa ko. Kung pwede rin nga idadamay kita kasi nandun ka rin naman. Umiling siya. Alam mo na wala akong kasalanan. Itinulak ka ni Jimwell. Hindi mo ko tinulungan. Naroroon ka lang at tumitingin ka lang sa akin. Ano bang gusto mong mangyari? Bakit hindi mo nilang hiwalayan si Jimwell? Kung hiniwalayan mo na kasi si Jimwell, hindi na sana niya yun ginawa. Hindi na sana ako araw-araw dinadalaw ng konsensya kasi mismong lalaking makakasama ko habang buhay ang kumitil sa asawa niya para magkasama lang kami. Hindi ko naman ginustong lahat ng ito Oo, mali na minahal ko siya. Inagaw ko rin siya sa'yo. Pero hindi ko naisip na gagawang kanya ng masama kasi alam kong ako ang may kasalanan. Alam mong kriminal ang lalaking yon. Bakit mo pakakasalan? Tumulo na ang luha sa kanyang mga mata. Buntis ko. Ayoko namang maging bastardo ang anak ko. Pwes, boba ka. Sa tingin mo ba mamahalin ka ng lalaking yun ng higit pa sa akin? Nagawa niya nga sa akin na lokohin ako ikaw pa kaya? Baka kapag nakahanap siya ng bago, ligpitin ka rin niya para maging sila. Ano bang gusto mong mangyari? Gusto ko na maging witness ka. Ikaw ang nakakita sa nangyari para maipakulong ko na si Jimwell. Hindi ko naman magagawa yun. Magagalit si Jimwell sa akin. At baka idamay niya pang pamilya ko. Magagawa pa ba niya yun kapag nasa kulungan na siya? Para na rin to sa magiging anak mo, Glenda. O baka naman gusto mong sa presinto na rin manganak. Abay pwede naman yun. Magsama-sama kayo sa kulungan. Kita ko na mas lalo siyang natakot. Ito lang ang magagawa mo para makabawi ka sa kasalanang nagawa mo. Kapag nakulong na si Jimwell, makakatulog ka na ng maayos. Hindi mo ba gusto yon? Para sa batang nasa sinapupunan mo. Patuloy pa rin sa pagtulo ang luha niya. Mas pipiliin mo bang kasamaan ni Jimwell kaysa sa anak mo? Hindi ko alam kung epektibo bang pananakot ko, pero may halong katotohanan yon. Sa katotohanang, mamamatay tao ang pakakasalan niya. Hindi ba siya mangangamba sa buhay niya at sa anak niya? Wala naman akong aasahan sa kanya kasi hindi naman kami magkaibigan. Pero sana, kahit papano bumawi siya, nang may magawa rin siyang tama.
Hindi na muli akong bumalik matapos naming mag-usap. Papalapit na rin ang kasal nilang dalawa kaya't nagplano na ako ng Plan B. Ayos ka lang? Napatingin ako kay Miguel. Naglapag siya ng kape sa lamesa dito sa teresa ng bahay ni Jeya. Hihiwalayan ko na si Jimwell kapag nakulong na siya. Paninimula ko. Makakapaghintay ka pa ba? Namilog ang kanyang mga mata sa aking tinanong. Anong ibig mong sabihin? Huminga ako ng malalim. Bala kitang bigyan ng chance kapag hiwalay na kami ni Jimwell para hindi ka natatandang mag-isa. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Talaga? Tumango ako. Mabuti ka namang tao eh. Gwapo ka rin kaya't hindi na ako lugi sa'yo. Pero sa oras na tutulad ka sa asawa ko, ipapakulam na kita ng diretsyo. Hindi ako tutulad sa kanya. Ilang araw matapos kong makausap si Glenda, akala ko'y wala ng tsansa. Pero isang unregistered number ang tumawag sa numero ko. At nang sagutin ko ito, boses ni Glenda ang bumungad sa akin. Sige, papayag ako. Basta siguraduhin mo lang na makulong si Jimwell. Kasi kapag pumalpak baka mapahamak naman ako. Nandyan ka na sa bahay ko nakatira, di ba? Oo. Nandyan pa ba yung kwarto ko? Oo, pero ayaw ni Jimwell na papasukin ako eh. Kunin mo yung CCTV record sa kwarto ko at sa hagdanan. Isa yun sa ebidensya. Pero baka mahuli ako ni Jimwell. Nandyan ba siya ngayon? Wala. Wala naman pala eh. Gawin mo yung gusto ko, Glenda. Binaba ko ng tawag pagkatapos sa kabumuntong hininga. Nakipag-cooperate nga sa amin si Glenda. Ramdam ko ang takot niya pero hindi siya umatras. Ibinigay namin sa mga pulis ang ebidensya. State witness din sila Glenda at Miguel. Pinakita ko rin ang sugat ko na naging peklat gawa ng pagtulak ni Jimwell sa akin. Matapos ang pagko-cooperate ni Glenda, pinakawalan ko na siya't hinayaang asikasuhin ang kasal niya na hindi na matutuloy. Gusto kong matikman ni Jimwell ang karma dahil sa ginawa niya sa akin at malapit na itong maningil sa kanya. Samantala'y pinalakas naman ni Miguel ang aking kalooban. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi naging tuwid ang direksyon ng buhay ko. Nang dumating na ang araw ng kasal nila Glenda at Jimwell, marami ang dumalo. Kabilang na kami ni Miguel na nasa pinakalikod na bahagi. Puro sayang nakita ko sa mukha ng mga bisita. Masyado silang nauto sa paawa effect ng aking asawa. Na-deserve raw niyang maikasal muli kahit hindi pa taon mula nang pinaglamayan niya ang buhay pa na ako. Masyadong malinis ang pangalan ni Jimwell sa mata ng maraming tao. Kaya't ngayong araw, dudumihan ko ang pangalan niya. Pagpasok ni Glenda sa simbahan, lahat ay nagulat sa kanyang suot. Pati ako'y nagulat din. Hindi ko inaasahan na susuot siya ng itim na wedding gown. Anong klaseng kasal ba ito? Ba't ganyan ang gown niya? Nasulyapan ako ni Glenda at kita ko ang panginginig niya. Tumangulang ako sa kanya. Ganon din siya bago ibinalik ang tingin sa harap. Kita ko ang gulat sa mukha ni Jimwell dahil sa suot ng kanyang bride. Mukhang hindi niya rin inaasahan to. Nakakakilabot! Ginawang lamay ang kasal? Sino bang bride na magsusuot ng itim? Kinilabit kong maingay na marites sa unahan ko kaya't napalingon siya sa akin. Naka-shades ako kaya't hindi kita ang buong mukha ko. Baka may meaning pong wedding gown niya. Baka patay na patay siya sa groom. Ani ko pa sabay ngiti. Basta, masamang pakiramdam ko. Tingnan mo nga yung groom mo, hindi nagugustuhan yung gown ng bride niya. Palihim akong napairap at saka napahalukip-kip na lamang. Ito na ang huling pagtatago ko sa dilim. Ito na ang huling beses na ididikit ko ang pangalan ko kay Jimwell. Dahil kapag nagtagumpay ako, pakakawalan ko ng lahat. Magmo-move on na ako at magsisimula ng panibagong buhay. Nagsimula ng seremonya. Tutok na tutok ang lahat sa kasal na walang nakakahalata sa aking pagtayo. Napatingin si Miguel sa akin. Saan ka pupunta? Nilingon ko siya. Susunduin ko si Jimwell. Patungong kulungan. Umalis na ako sa kinauupuan ko at naglakad na sa aisle. Sobrang haba ng heels ko. Napakaputi ng aking dress. Ngunit naka-shades ako. Sobrang pula ng labi ko na para bang pupunta ako sa isang party. Pero ang pula sa labi ko, kasing pula ng dugo na lumabas sa katawan ko dahil sa pagiging demonyo ni Jimwell. Narinig ko ang bulungan ng mga bisita. Taas na kong naglakad hanggang sa tumigil ako sa gitna. Itigil ang kasal!
Sigaw ko na umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Sabay na napatingin sila Jimuel, Glenda at ang pari sa akin. Kumunot ang noo ni Jimuel. Itigil ang kasal, Jimuel! Ulit ko. Sino ka? Tanong ni Jimuel. Umangat ang sulok ng labi ko. Hindi mo ba ako naaalala? Nga naman, binaon mo na nga pala ako sa lupa. Unti-unti kong binaba ang shades ko hanggang sa nakita niya na ang buong pagmumukha ko. Namilog ang mata ni Jimuel. Para siyang nakakita ng multo. Malia? Napaatras siya. Namumutla. Hindi mo ba ako na-miss? Ang bilis mo namang magpakasal. Nagparamdam tuloy ako. Mas lumakas ang bulong-bulungan. Sino yan? Asawa ni Jimuel? Akala ko patay na yan. Paano nangyari to? Patay ka na! Napahawak siya sa ulo niya. Oo, patay na. Kaya't susunduin na kita, Jimuel. Matapos kong sabihin yun ay pumasok ang mga pulis sa simbahan. Nagsitayuan ang mga bisita at ang iba, natataranta pa. Anong ibig sabihin nito? Napasigaw na si Jimuel at nang hawakan niya sana si Glenda, lumayo ito sa kanya. Sir, inaaresto po namin kayo sa kasong frustrated murder dahil sa pagtulak niyo sa inyong asawa sa hagdan, pagtapon sa kanya sa dagat, at pagsasabing patay na siya kahit hindi totoo. What? Hindi totoo yan! Totoong patay na si Malia! Napailing na lang ako sa kanya at napasulyap kay Glenda na umiiyak na. Hindi ko maiwasang mag-guilty dahil kailangan niya pang gawin yun. Nagmahal siya sa maling paraan at sa maling tao pa. Hindi niya lang ako tinutulungan. Tinutulungan niya rin ang sarili niya para hindi siya matulad sa akin. Nareclaim ko ang buong pagkatao ko matapos kong magpakita sa simbahan at ipakulong sa Jimuel. Lahat ay nagulat sa nangyari. Lahat nagulat na iyon ang nangyari sa akin. Sobrang bait ni Jimuel sa imahe ng mga tao na hindi na sila makapaniwala. Inihain ko na rin ang pakikipaghiwalay sa kanya. Deserve ko ang kalayaan mula sa kanya para makapagsimula akong muli. Maraming salamat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko makakamtan to, Glenda. Nakagat niya ang labi niya at napahawak sa kanyang tiyan. Sorry dahil nasaktan kita. Alam kong sobrang huli ng lahat. Sana makamtan mo rin ang tunay na kasiyahan. Hinawakan kong kanyang kamay. Nagulat siya. Ikaw din, alagaan mo yung sarili mo. Lalo na yung anak mo. Tumango siya sa akin. Oo, aalagaan ko. Binitawan ko ng kamay niya saka iniwan na siya. Inamin ko rin sa kanya na akong nagpasunog ng bahay niya at pinalitan ko ito ng bago. Yun lang ang pambawi ko bago ko umalis na may malinis na konsensya. Masaya ako, anak. Gulat nga ako na patay ka na pala dyan. Palagi naman tayong nag-uusap. Ani Mama sa video call. Nagsesekreto ka sa akin, ha? Hindi mo sinasabi na muntik ka na palang mapahamak. Mabuti at may Prince Charming ka pala dyan. Ma, ipakita mo nga sa akin yung lalaking yan. Itinapat ko naman kay Miguel na nagluluto sa kanilang kusina ang kamera. Nagtaka si Miguel. Mama ko, nataranta siya. Hi po tita. Madramang napasinghap si Mama. Ang gwapo naman. Bakit ngayon ka lang dumating, iho? Natawa si Miguel. Pasensya na po. Sila na tuloy ang nag-uusap ni Mama. Samantalang ako, hinanda ng mga plato sa hapagkainan. Matapos ang magulong buhay sa syudad, bumalik ako rito sa probinsya nila Miguel habang naghihintay sa resulta ng pakikipaghiwalay ko kay Jimuel. Unti-unti kong niyayakap ang bagong buhay na binuo ko. Ang relasyon ko kay Miguel, unti-unti ko nang binubuksan ang puso ko sa kanya. May takot sa akin ngunit kung itong paiiralin ko, walang mangyayari sa buhay ko. Umuwi ang parents ko sa Pilipinas para makilala si Miguel. Sobrang saya nila dahil napakaganda raw dito sa probinsya. Napakagaling ding makipaghalubilo nitong mga magulang ni Miguel, kaya't nagkasundo agad sila. May nagbebenta ba ng lupain dito? Napakaganda dito ah. Napakalapit sa dagat. Ani Mama. Naku, huwag po nang alalahanin yan, amiga. Kapag nagkatuluyan sila ng anak ko may lupa na kayo.
Marami kaming lupa na ipapamana namin kay Miguel. Pati nga future apo namin makikinabang na. Talaga? Ang swerte pala ng anak ko. Nakakatuwa na ganitong samahan na meron ng pamilya ko at ang pamilya ni Miguel. Parang wala na tuloy sa gabal sa aming relasyon. Kapag napawalang bisa ng kasal ko, magpakasal na tayo, Miguel. Ani ko habang nasa bangka kami. Gabi na at nakatanaw kami sa maliwanag na buwan. Nasaksi sa moment na meron kami ngayon. Magkahawak ang aming kamay at ang tanging baon lang namin ay prutas na binili niya sa palengke. Ako dapat ang mag-aalok sa'yo ng kasal, Malia. Humawak siya sa kamay ko. Alam ko yon, pero ayoko namang sayangin ang pagkakataong to. This time, ramdam ko na ikaw na talaga. Matagal ka mang ibinigay sa akin, at least. Nakilala kita. Paano na lang kaya kung hindi mo ako nakita na palutang-lutang sa dagat? Baka nga nasa kabilang buhay na ako ngayon. Malia, mahal kita. Bumilis ang tibok ng puso ko sa kanyang sinabi. Ramdam ko ang saya ko at parang gusto ko na itong ilabas. Salamat. Salamat sa pagmamahal sa isang kagaya ko. Hindi man ako perpektong babae na dumating sa buhay mo. Sisikapin ko na alagaan ko ang puso mo, Miguelito. Mahal din kita. Salamat sa lahat. Pumungay ang mga mata ni Miguel at hindi na ako nakapalag nang halikan niya ako sa labi. Matagal din bago napawalang bisa ang aking kasal kay Jimuel. Umabot ito ng ilang taon. Muntik na nga akong mawalan ng pag-asa sa sobrang tagal ng proseso. Kaya't parang nabunutan ng tinik ang puso ko nang natapos na ito. At sa nangyari ay natutunan ko na hindi basta-basta ang pagpapakasal. At dapat maging wais ka sa pagdedesisyon dahil panghabang buhay ito. Good thing may pera ako na kaya kong kumawala. Pero paano na lang yung mga walang kaya? Magtitiis sila sa taong sasaktan lang sila ng paulit-ulit? Ikinasal ako 1 taon matapos maging single muli ang status ko. Hindi muna kami nagpakasal agad nang lumabas yun dahil mas pinili kong mas kilalanin pa si Miguel. Maid honor ko muli si Jeya at sakto lamang ang mga taong dumalo sa kasal namin kasi mas gusto kong pribado at kakilala lang. Malia, alam kong bago tayo makarating sa araw na ito, may mga sugat kang pinagdaanan. May mga pangakong minsang ibinigay sa iba at may mga luha na hindi ko nasaksihan. Hindi ako dumating upang burahin ang iyong nakaraan. Dumating ako upang mahalin ka sa kung sino ka ngayon at samahan ka sa kung sino ka pa lamang bukas. At palagi, alam kong hindi madali ang muling magtiwala. Kaya't pinapangako kong hindi ko ipaparamdam sa'yo na kailangan mong magduda sa pagmamahal ko. Hindi kita huhusgahan sa kahapon mo. Sa halip, aalagaan ko ang bawat bukas na ibibigay mo sa akin. Pipiliin kitang mahalin ng may pangunawa, may respeto, at may buong katapatan. Hindi ako perpekto, ngunit sisikapin kong maging ligtas na pahinga mo. Isang tahanang hindi mo na kailangang takasan. Sa araw na to, hindi kita inaangkin. Pinipili kita. At pinapangako kong araw-araw kong ipapakita na tama ang desisyon mong magmahal muli. Ikaw ang aking asawa ngayon at mula sa sandaling to, ako ang lalaking mananatili sa'yo. Pinaiyak ako sa vow ni Miguel. Ganon din naman ako. Nang sinabi ko ng vows ko, mas lalo akong naiyak kasi hindi ako makapaniwala sa sarili ko na kaya ko muling humarap sa altar para magpakasal muli at sumugal muli. You may now kiss the bride. Pati ang puso ko'y sumisigaw sa saya nang dumapo ang labi ni Miguel sa akin. Yon ang naging isa sa simbolo ng pagtali namin sa isa't isa. Bilang mag-asawa, sweet si Miguel. Lalo na nang magsama na kami sa isang bahay na kami lang. Walang araw na hindi niya ako pinapangiti. Kung matamis lang kami, matagal na kaming nilalanggam. Nagpatayo kami ng bahay sa isa sa mga lupain niya. Pangingisda pa rin ang isa sa main source of income niya pero ngayon, mas dumami na. Nagpagawa kasi siya ng mga bangka at pinaparenta sa mga mangingisda na wala namang bangka. Bukod ron ay may negosyo rin siyang nababuyan. Sa kasal namin, nabiyayaan kami. Hindi lang isang anak kung hindi dalawa. Nung una kong inilabas ang panganay namin, hindi talaga ako pumikit nang lumabas at hinintay talaga naming marinig ang kanyang pag-iyak. Happy birthday, Miguel!
Ani ko sa asawa ko habang may hawak na cake. Karga niya pa ang bunso namin na 2 years old habang nakayakap sa tuhod ko ang 4 years old naming anak. Papa, blow the candle! Wika ng panganay ko. Ngumiti si Miguel sa kahinipan ng kandila bago ko hinalikan sa labi. Salamat, mahal. Ako munang magbubuhat kay bunso. Maraming naghihintay sa iyo sa labas. Nandito ng pamilya natin. Hindi niya ibinigay ang bunso. Inakbayan niya lang ako at sabay kaming lumabas para salubungin ang mga taong nagmamahal sa amin para ipagdiwang ang araw kung kailan siya inilabas sa mundong ito. At dito, nagtatapos ang aming kwento. Wakas!